Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Kinabahan ako, kinilabutan ako. Ito ang pahayag ni Senator Win Gatchalian patungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at Pugo. Tinawag ni Senator Win Gatchalian na enabler ng mga sindikato si Bamban Mayor Alice Goo na iniimbestigahan dahil sa connection umano niya sa Pugo. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na may konkretong ebidensyang nag-uugnay kay Mayor Alice Goo sa operasyon ng Pugo sa Bamban Tarlac. Nakapangalan daw ang ilang dokumento ng Pugo Hub sa alkalde. Ito ang nakakatakot. Pati yung local crime syndicates natin ay nakikipagtrabaho na sila sa mga local crime syndicates. So meron silang mga foreign ito. Karamihan ito mga Chinese, mga sindikato ito at meron na silang koneksyon ngayon sa mga lokal na sindikato. Ani Senator Win Gatchalian, kinabahan ako, kinilabutan ako. Kasi ibig sabihin, lumalalim na ang galamay ng Pugo. Kampante ang ating law enforcement agencies na naging enabler ng Pugo si Goo at pagpasok nitong Pugo dito sa ating bansa. Merong ebidensya ang mga enforcement agencies pagdating dyan. Inakusahan si Mayor Goo na may kaugnayan sa mga illegal na Pugo sa kanyang bayan na ni-raid dahil sa mga kriminal na aktibidad tulad ng mga operasyon ng scam at human trafficking. Mula noon ay tinanggihan niya ang mga pahayag at nangako pang ipapasara ang kanilang mga operasyon. Itong Pogo, ang galamay niya ay lumalalim na at lumalawak na. At maraming mga enforcement agencies, mga politiko, at itong nakakatakot, pati yung mga local crime syndicates natin, ay nakikipagtrabaho na sila sa mga local crime syndicates. So meron sila mga foreign to, no? Mga karamihan to, mga Chinese, mga sindikato to, at meron na silang connection ngayon sa mga local na sindikato. Ako kinakabahan ako at kinalabutan ako nung narinig ko ito dahil ibig sabihin lumalalim na itong galamay ng Pogo. Mawalang galang, Senator, masingit lang ako, baka makalimutan ko. Ano po? Yung sinasabi ninyo, yung Pogo bosses, may connect na sa mga local drug lords? Ano ba yun? Drug lords? Mga local na sindikato. Oh my goodness. Kasama na doon mga drug lords at iba pa. So, talaga kinikilabutan ako, no? Dahil nga, ito yung kinakatakutan natin na lumaki at lumawak. Tama. So pangalawa, yun ang una. Pangalawa, na itong si Alice Goo, merong ebidensya na konektado siya sa Pogo. No? At klaro yun. Hindi ko lang mabigay yung detalye, no? Dahil nga executive session to. At kaya kampante ang ating mga enforcement agencies na itong si Alice Goo ay tawag ko nga enabler. No, naging enabler siya ng Pogo at pagpasok nitong Pogo dito sa ating bansa. At merong ebidensya ang ating mga enforcement agencies pagdating dyan. Sinabi pa ni Senator Win Gatchalian na hinimok nila ang mga national security agencies na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawal sa mga Pugo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pag lumalim ng lumalim ang ugat nito, napakahirap ng bunutin sa ating bansa. Ang sabi pa ni Senator Win Gatchalian tungkol sa mga Pugo, dagdag pa niya na sumang-ayon ang mga law enforcement agencies na itigil ang kanilang mga operasyon. Panawagan ko sa Pangulo, iban na itong Pugo. Huwag tingnan ang isang side lang, yung kita, kundi yung kabuuan na nakakasira sa ating lipunan. Anya. Binanggit na ang pagbabawal sa mga Pugo at naghihintay na lamang ng pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi rin ni Senator Win Gatchalian na mapanganib kapag naalis ang 6-month preventive suspension kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon sa senador, posibleng maimpluwensyahan ang investigasyon laban sa alkalde kung matatanggal ang kanyang suspensyon. Samantala, iniimbestigahan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nasuspending si Mayor Alice Goo. Magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ng BIR kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo para alamin kung nagbabayad nga ba ng tamang buwis ang naturang alkalde.
Ito ay kasunod ng pagpapatuloy na pagdinig sa Senado kung saan tila hindi nagtutugma ang deklaradong kita nito sa taglay ng mga ari-arian ng alkalde. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., iniutos na nito sa mga tauhan na silipin kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga pangalan at kumpanyang nabanggit sa pagdinig at kung may paglabag man ay agad itong sampahan ng tax evasion cases. Nakamonitor na anya ang BIR sa pagdinig at nais na matukoy kung ang mga natukoy na pera, properties at iba pang source of wealth sa pagdinig ay natatapatan ng tamang buwis. Kasunod nito, tiniyak naman ni Commissioner Lumagi na dadaan sa due process ang imbestigasyon ng BIR. Bukas din ang BIR sa lahat ng mga nagnanais na magbigay ng impormasyon at ebidensya para maisailalim sa auditing si Mayor Guo. Senator Sherwin, makikibalita kami, although I know it's an executive session, closed door yung hearing, anong pwedeng mai-share sa publiko na bits of information? Tatlong bagay ang napag-usapan namin doon na pwede kong i-share. Kaya tama ka, Alvin, no? Dahil executive session to, hindi namin pwedeng ibigay yung detalye, pero pwede namin magbigay ng broad, pinakamalawak na summary tungkol sa pinag-usapan namin. Unang-una, dahil ito lahat ng ehensya na may kinalaman sa enforcement, no? Nandoon ang intelligence agencies, nandoon yung enforcement tulad ng PNP, NBI, nandoon rin yung PAOK, of course, no? Siya kasi ang leader ngayon pagdating sa mga POGO raids at iba pang ehensya. So ang unang na pag-usapan at unang punto na matagal namin pinag-usapan doon ay itong POGO, ang galamay niya ay lumalalim na at lumalawak na. At maraming mga enforcement agencies, mga politiko, at itong nakakatakot, pati yung mga local crime syndicates natin, nakikipagtrabaho na sila sa mga local crime syndicates. So meron sila mga foreign to, no? Mga karamihan to, mga Chinese, mga sindikato to, at meron na silang connection ngayon sa mga local na sindikato. Ako kinakabahan na po at kinalabutan ako nung narinig ko ito dahil ibig sabihin lumalalim na itong galamay ng POGO. Mawalang galang, Senator, masingit lang ako, baka makalimutan ko. Ano po? Yung sinasabi ninyo, yung POGO bosses, may connect na sa mga local drug lords? Ano ba yun? Drug lords? Mga local na sindikato. Oh my goodness. Kasama na doon mga drug lords at iba pa. Talaga kinikilabutan ako, no? Dahil nga ito yung kinakatakutan natin na lumaki at lumawak. Tama. So pangalawa, yun ang una. Pangalawa, na itong si Alice Go, merong ebidensya na konektado siya sa POGO. No? At klaro yun. Hindi ko lang mabigay yung detalye, no? Dahil nga executive session to. At kaya kampante ang ating mga enforcement agencies na itong si Alice Go ay tawag ko nga enabler. No, naging enabler siya ng POGO at pagpasok nitong POGO dito sa ating bansa. At merong ebidensya ang ating mga enforcement agencies pagdating dyan. Okay. Pangatlo, sumasang-ayon rin ang ating mga enforcement agencies na patigilin na itong POGO. At rinekomenda namin sa national security agencies na i-recommenda na sa presidente dahil ang presidente ang chairman ng National Security Council na ibad na ang POGO sa madaling panahon dahil nga pag lumalim na ang ugat nito, napakahirap na bunutin sa ating bansa. At ang NSE, yung kanilang representative na pumunta, sumasang-ayon rin na itong POGO na ito ay walang mabuting idinudulot sa ating bansa. So ito in summary, no? Ito yung tatlong napag-usapan namin sa executive session. Pero Senator, hindi ko maintindihan sa sangkaterba na kayo mismo, tayo pa ulit-ulit tayo pag nag-i-interview, nare-recommenda natin na itigil na. Ano ba talagang dahil? Ba't hindi matigil-tigil? I think pirma lang ng presidenteng kailangan dyan, hindi ho ba? Correct. Tama ka dyan. Alvin, na pirma lang talaga ng presidente, tigil na yan bukas. Ang pinabandera ngayon ng mga POGO at PAGCOR, no? Dahil PAGCOR ang
regulator ng mga Pogo ay yung kita na nakukuha ng PAGCOR dito sa mga Pogo. Sinabi rin kahapon na kumikita ang PAGCOR pagdating sa mga Pogo. Pero yung kita, isang ano lang yan isang larawan lang yun Pag titignan mo yung buong larawan ng Pogo, katakot-takot na krimen ang nangyayari sa mga Pogo. Senator, na-curious ako, magkano kita? Magkano pinisend sa inyo para matimbang ng ating mga kababayan? Gaano daw ba kalaki ang kinikita ng Pilipinas? Yung malinis na ibibigay sa Pilipinas. Sa PAGCOR, ang kanilang kita ay 8 billion pesos na kukuha. Per year. Ay, maliit yung per year. Akala ko naman per month. Kung per month, baka malaki-laki. Pero kaya dapat tignan mo yung buong larawan. Siyempre, pag PAGCOR lang titignan mo, mukhang malaki dahil PAGCOR lang. Pero pag titignan mo yung, tama ka, pag titignan mo yung buong kabuuan ng ating ekonomiya, napakaliit. Wala pang 0.5%. Kaya nga. Hindi, kung per day, Senator, malaki yun. Kailan per year. Kahit per month. Malaki na rin. Pero malayo hindi sulit. Correct. Hindi pa Kaya yun ang argumento ng mga Pogo na nagbibigay naman kami ng kita sa ating ekonomiya. Pero pag titignan mo yung kabuuan, may krimen. Yung ating mga enforcement agencies, pagod na. Nung isang araw lang, may raid na naman sa Porac. Panga at na-rescue doon. Nung na-rescue lang, mga 100. Pero ang sinasabi, mga 400 to 500 yung mga nakatakas. Plus, ang nakakatakot doon sa Porac, nung tinitignan ko yung mga news report, mas grabe to dahil mayroon talagang sex den, may torture, at may namatay sa torture. No? According sa mga testimony. So, mas grabe yun. Kumbaga, talagang ginawa ng crime chamber or crime hub yung na-raid sa Pampanga. Boris, go. Senator, meron lang kung may mga lumalabas na sinasabi nila, si Gatchalian ngaw ngayon, pero dati naman, pumirma yan na para doon sa legalidad ng Pogo. So bakit po doon nagkaroon ng pagpapalit ang inyong stance? Iba ang sitwasyon dati, Doris, iba yung sitwasyon ngayon. Kung matatandaan natin yung mga 2016, around that time, yung Pogo bago pa lang. Correct. At dahil bago pa lang siya, wala pa tayong nakikitang masyadong mga krimen. At ang pagpasok ng Pogo dito ay talagang online gaming. Kaya maraming senador nakita na dapat magkaroon tayo ng taxation, kundi wala silang babayaran na buwis sa atin. At that time, wala namang ipinapakitang mga krimen itong mga Pogong ito. So, kaya nagkaroon ngayon ng taxation. Binuwisan natin dahil dati nandito na sila, hindi pa natin nabubuwisan. Pero nung after 2019, palala na ng palala. Kahit na pandemic, kung matatandaan natin, pandemya, ang dami nakikidnapan sa pagitan ng Pogo. Ay, opo. At after 2022, doon na nakita ko na nag-iba yung Pogo nag-transform siya. Hindi na siya gaming, naging scamming na. Yun. At dahil pumasok na itong mga scamming, pumasok na rin yung mga sindikato. Kaya yung pinag-uusapan natin ng Pogo ngayon 2024, at kung kumpara natin noong 2016, ibang-iba ang layo. Oo, tama. Di ba, partner? Maganda sana At saka sinasabi naman, makakabigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Kaya lang, kung napasok na nga ang lahat ng klase ng sindikato, ay nako, bababayan. Kaya Senator, ang babalik ako sa tanong ko, hindi ho ba nakikita ng presidente yun? I mean, kung nakikita nyo, nakikita ng kanyang task force, ng kanyang law enforcement, kasi under the president lahat yun, hindi ho ba? Correct. Bakit hindi mag-isip ang presidente once and for all, tanggalin na yan? Kaya ako nananawagan ako, Alvin, sa presidente natin na i-ban na talaga ang Pogo at wag nang papasukin sa ating bansa dahil nakakatakot yung briefing kahapon, yung kanila, kasi laking perang pumapasok. Bigyan kita halimbawa, ito sa Banban, ang pumasok ditong pera mahigit 6 billion pesos. More than 6 billion pesos na hindi nakita ng ating mga enforcement agencies. At itong pera na ito nagagamit rin sa pagsuhol, sa paglalagay. At sabi nga sa amin kahapon na dahil itong pera na ito hindi nakita ng gobyerno, pumakalat to sa mga iba't ibang personalidad kasama na ngayong mga lokal na sindikato. Kaya habang
maaga pa lang, dapat i-ban na ito dahil kung hindi, talagang mahirapan tayo pag lumalim at lumalim. At tama ka, kaya nga aking panawagan sa ating Pangulo, i-ban na kagad, wag tignan lang yung isang side ng kita. Tignan yung kabuuan na nakakasira sa ating lipunan. Okay. Hindi naman maghihirap ang bansa. Kung tanggalin na natin yan, di ba? Hindi naman pwede. In fact, kaya palitan to ng mga BPO or technology companies. Kaya natin palitan to. Ako, tingin ko marami rin sa mga, dahil nasisira yung imahe at pangalan ng ating bansa, marami rin sa gustong pumunta dito, nagdadalawang isip kung nakikita na halos buwan-buwan may nare-raid eh. No? At hindi lang to ordinaryong raid. May mga sex trafficking, may human trafficking. Marami rin na mga matitinong negosyante mag-aalanganin na pumunta dito sa atin. Sen, nag-submit po ng SALN si Mayor Go. Ano po? Ang kanyang net worth dyan ay mga 177.5 million. May nakikita ba kayong doon? Problema doon or something sa kanyang SALN? O malinis naman, maayos naman, kaya naman paliwanag. Akin pinag-aaralan ko pa, Alvin, ng mabuti yung kanyang SALN. Gumalaw kasi sa loob ng 2 taon. At sa loob ng 2 taon, 4 na SALN yung kanyang ipinasa. Iba-iba yung, may mga pinalitan siya doon. So, i-analyze namin mabuti. Just to give you some background, ang SALN once a year mo fina-file, pero pinapayagan ka naman ayusin yan kung tingin mo may pagkakamali. So, in short, pinag-aaralan pa namin kung bakit gumalaw yung halaga ng kanyang SALN. Ayun. And speaking of SALN, on another issue, pero related sa SALN, may isang lawyer po na nagpetisyon sa Ombudsman na dapat ilabas ang SALN ng dating Pangulong Duterte, ni Vice President Sara. But generally speaking, ano yung posisyon mo sa paglalabas ng SALN ng mga politiko? Kasi for a time, nung panahon ng Pangulong Duterte, hindi nilabas yan eh. Ayaw nila ilabas yung SALN nila, Senator eh. Actually, in fairness kay Pangulong Duterte, meron siyang, isa sa mga una niyang mga pinirmahan, yung Freedom of Information Act. Freedom of Information Act. Executive Order. Hindi pa siya batas. Hindi pa act. Okay. Hindi pa siya batas eh, no? So, nag-issue siya ng executive order sa Freedom of Information at para doon sa mga taong gustong humingi ng SALN at iba pang dokumento ay makukuha nila yung mga dokumento. At ngayon yung proseso na yan ay tuloy-tuloy. Dito sa amin sa Senado, kung hihingi ka sa aming human resource, pwede kang humingi at kung justified yung dahilan, ibibigay sa'yo. So may proseso lang, hindi lang basta-basta kasi baka magamit rin sa hindi magandang paraan. So magre-request ka at kung yung request mo ay for example, for research, for media purposes, binibigay ka agad yan. So wala kang problema na ibulatlat, ibulgar ang SALN ng mga politiko mula presidente hanggang councilor? Yan talaga ang punto, Alvin, kaya may SALN para maging transparent at alam ng taong bayan kung saan mo nakukuha yung assets mo. At yan ang punto nito, kaya tayo nagpa-file ng SALN. Pero in the 6 years of the former president, Senator, parang wala tayong nakita ni isang SALN niya. Ay, hindi ko lang alam, baka walang humihingi o walang interesado. Pero pwedeng hingin yan. I think sa CSC at sa Ombudsman pwedeng hingin yan. Oo, so ibig sabihin may mga gatekeepers doon, ano po? Oo, tama. May repository, like sa CSC, dyan din tinatransmit yung mga SALN. Dito sa Senado, fina-file namin sa human resource namin at pinapadala ito sa iba't ibang ahensya. Pero in the spirit of transparency, in favor ka ba na i-publish nyo na lang, hindi na kailangan hingin kung mga responsibilidad nyo na ilabas ang inyong SALN? Di ba kapag kayo ay naluklok sa posisyon, parang isa sa requirements ay ilabas nyo, mag-file kayo ng SALN ninyo? Requirement talaga yan, no? Pag ikaw ay na-appoint, kailangan ka mag-file ka agad sa, every year yan, pina-file mo sa ahensya mo. Kung ikaw ay nasa lahat ng ahensya may human resource, no? So fina-file mo yan dyan at yung human resource manager o yung in charge sa human resource, lahat yan ay kinukuha, tinatransmit sa iba't ibang ahensya tulad ng Ombudsman at CSC. Ganun ang proseso. Ngayon, kaya merong request dahil naaabuso rin ito. Minsan kinukuha at
ginagawa ng storya at walang konteksto yung pagpapublish, no? At doon nalalagay rin sa hindi maganda yung nagpa-file ng SALN. Kaya kailangan legitimate yung paggamit mo ng SALN at dito sa Senado almost every year may humihingi at furnish namin at ng Human Resource Office natin. Hindi, tsaka sa Senado, partner, nagkakaalaman sila every year kung sinong pinakamayamang senador. Ay, naalala ko yan, may mga news item na ganyan. Actually, ang base niyan ay SALN. Tama. May mga news agencies na kinukuha yung SALN natin, lahat kami, no? At pinapublish kung sinong pinakamayaman, sino ang yumaman, sino ang humirap, may mga ganyan. Number one ata doon si Gatchalian, di ba? Number one ata ang nakita ko, Sherwin Gatchalian, number one, na pinakamayaman. Hindi ko na matandaan sino. Pero ano naman yan, binibigay naman kaagad. Okay. Nilaloko ka lang, Senator. Tuloy pa ba yung may hearing pa ba kayo sa kaso ni Mayor Go? Tapos na kayo? Sa wrap up na? Pag-uusapan ng committee kung kailangan to ng hearing dahil yung executive session, haba ng executive session na 4 na oras. So it's very extensive. So pag-aaralan ngayon ng committee kung kakailanganin pa ng isa. One more kung kinakailangan. Pero kasama pa si... one more, tingin ko. Hindi kasali si Mayor doon. Hindi kasama si Mayor sa Go. executive session. Hindi kasama kahapon sa mga enforcement agencies lang to. Okay. Thank you, Senator. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Maraming salamat. Senator Sherwin Gatchalian. Sir, how's the executive session yesterday? Marami po ba kayong mahalagang information o mga documents na nakuha mula doon sa mga concerned government agencies na invited sa executive session? Actually, 2 parts yun, no? Una with yung intelligence agencies and then pangalawa in-expand sa mga ibang enforcement agencies. After nung first part, kinilabutan ako no? Dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. No? Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung kidnap for ransom, at base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates, pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi nyo nakakakilabot, lumalalim na yung inaabot na nitong sa Pogo. So, conforme ka po ba doon sa suggestion na ideklara na national security threat itong Pogo? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo. Dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay at magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal na pumasok lang dito at mahuhuli natin, lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. No? Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawan sila ng resolution, sir? Nag-commit yung representative kahapon na
ilalahad nito o i-bring up nito sa national security meeting nila dahil siya rin mismo conforme siya na ito ay isang national security threat. Kaya actually lahat kahapon, no? Ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa at lahat, of course puwera PAGCOR, pero lahat conforme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Guo, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Banbantarlac? Again, no, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo, no, gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. No? Again, hindi ko na madidetalye, no, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So mahirapan ba si Mayor Guo sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan on this matter? Karapatan niya yun, no? Na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So, lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. No? At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya, lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. So ibig sabihin, itong internet kasi mag-a-apply ka para sa Pogo eh. No, hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, no? Tawag nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa Pogo facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung Pogo. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. So, dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibig? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre, kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita, at sino yung nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. No? Senate, kasama na doon ng Senado, kasama na ibang mga ahensya. So, you're hoping na hindi... I'm hoping. Ako, I'm very confident na hindi mag-grant yan. No? Nabasa ko yung order ng Ombudsman at yung petition ng DILG at matibay, no, yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi mag-grant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag ma-lift yung suspension na yan, may impluwensyahan niyo yung mga taong nagtatrabaho doon. So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Ngayon po ba, sir, may info kayo na takot magsalita ng mga...
Natural tendency yan ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung andyan si Mayor, talagang mag-iingat sila magsalita. Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper ang magsisurface. Handa daw ho siya na magpa-DNA test. Okay rin yun. Kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi, ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo na tama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya or nationality in this case. Any question related to this? Okay, Victoria. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Guo ay nasa gitna itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan din. So, may active participation para mabuo itong Pogo. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid no? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So, in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba, pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang 4 na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kumpanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga GWOS and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung 3,
may criminal records, no? Dalawa doon yung nahuli sa Singapore, yung isa doon merong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pag titignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh, no? Parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh, no? Minsan po, nasa na sila Mr. Angelo Tubo and si Wendy. And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano ma-apektuhan yung investigation? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila eh. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin nating hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. No? So, magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan eh. No? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang binigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon, lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. No? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng peking mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo para hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot nun. Dahil yung nanghilot naman, wala namang lisensya yun. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito, walang lisensya. So, kumbaga, hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate
yung birth certificates natin. So may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin. So, Ang nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. so dun sa tatlo, may isa nang na-file na, sir, di ba? Tatlo Meron ng isa. Yung total ban. Yung total ban. Yung, alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun. No? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Before, Mav, sir, meron nilang ni-raid na panibagong POGO sa Porac, Pampanga. Ito ba may connection dun sa ni-raid sa Banbantal? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng POGO operator na na-cancel yung kanyang license. Pero patuloy pa siya nag-ooperate doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong POGO meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAOK, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila. Okay, Mav. Dun po sa executive session, nagkaroon po ba ng linaw kung saan nanggaling yung malaking pera ng Mayor Alice? So, given na yung source of income nga po isang tanong. Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula no? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa in investigation. Pero nangyari na ito Itong Baofu-Land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. That's why, nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Kung makikita natin yung trend, dati human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution. Ngayon meron ng element of money laundering, no? So dapat pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Is it possible na kaya walang Naman. because it was hand carry yung pera? Actually, naisip ko rin yung Mav pero inisip ko, paano mo i-hand carry
6.1 billion pesos, no? So but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi like for example, bigyan kita ng halimbawa, 2 linggo na namin hinahanap yung contractor ng nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga, no? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane. Hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. So yung contractor, was it a dummy company or hindi lang mahal yung address nila? For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang PCAB license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung PCAB, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. No? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. No? Sir, can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila eh. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. Meron silang, again, no, it's executive session so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero antayin nilang namin yung formal report nila sa Senado. No? So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring. Mahina. Napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure nasundan yung money laundering. Sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list eh. Gray no? list. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. No? Hindi maganda. Ay, ma'am. Sir, sorry, pahabol lang po. Sir, yung BIR, nandito po sila sa executive session? Yes, kahapon. Meron din po silang registered address dun sa BIR, yung mga go, particularly si Juan Lilian, na nasa Quezon City. Pero Sa Balintawak. nakita po namin yung address, tapos fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that eh. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them eh. Fake yung birth certificate, marami silang inupahan na mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7 yun eh. No? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap eh. Yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka eh. Di ba? Parang, siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo. Di ba? Parang ayaw nila mahanap eh. Yun ang nasisense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend. No? Sir, di ba may final kayong reso para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese dun sa multinational village sa Parañaque? Yeah, multinational village at iba pang village sa Alabang. Marami kaming nakukuhang mga complaints na maraming mga gulo at violations ng building code, no? For example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay let's say 10 tao pero nakatira doon 40 na tao, 50 na tao.
Tapos may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan. No? So yung mga residente doon natatakot. Again, I will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear ng mga nakatira doon kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away at pati homeowners inaaway, no? So malalakas yung loob. Meron ring mga reports na iba doon may hagad, diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang pulis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo, no? So titignan namin lahat 'yon. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakaraan? Nasa committee on anong committee 'yon? Public GB? order? Parang public order yata eh. So we have to ask the Committee on Public Order. Sir, dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired Brigadier General Jerry Zamudio na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council tungkol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite. Oo. May nakita ko rin yan sa mga social media feed, no? Alam natin may Pogo Hub dyan. No? I think lahat tayo alam natin yan. Pag lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may Sangli area, Island Cove area na ang daming Pogo facilities dyan. No? Now, as to merong illegal o wala, ayan ang hindi ko pa alam. No? Wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga enforcement agencies natin. Pero dapat bang pwede na isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yan dun sa mga Sa akin, mga villages? dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Okay, Camille and then Nympha? And then Danielle? Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat mai-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon? That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this? And yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung Pogo po natin. So, paano papasok yung authority ng presidente to cancel their yung kanilang what they call this authority na mag-operate since it was approved by Congress? Ano po ang move natin dito? Yeah, that's a very good question, no? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no? More or less. If my memory serves me right, no? About 2019. Bago mag 2019, yung mga Pogo nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. At malabo rin kung sino ang regulator niya. At malabo rin kung ano yung definition ng Pogo. Dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So, hindi alam kung sino magre-regulate sa Pogo. So, kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong Pogo. Pangalawa, i-assign yung regulator ng Pogo. At pinakamalaga, yung taxation ng Pogo. So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy, no? Dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon,
Kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. That's number 1. Number 2, kahit na may batas, the President can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang POGO nakakapinsala at may national security threat, no? According to our intelligence agency. Kaya, by mere executive action, pwede nang cancelahin, una, mag-moratorium muna para walang mag-a-apply. Then, pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon makakancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOs. There are 2 laws banning POGOs kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Okay. Nympha? Yung mga POGO meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa POGO sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Banban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Banban, maliit lang to kumpara sa buong POGO activities. Apparently, again, no, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo eh. No? At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, ito teritoryo mo. No? So, may ganyan na pangyayari na ngayon. No? That's normal, di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords, mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords, may kanya-kanyang teritoryo. So, normal yan sa mga organized criminals. No? So, in short, Banban is part of a bigger operation. No? Pating kahapon, yung aming focus was really the Banban Pogo Hub. Ibig sabihin, sir, yung Pogo sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, very clear. So, sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung POGO hub dyan sa Banban, sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against POGO? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na i-ban na kaagad ang POGO. No? Dahil lumalalim yung kanilang galamay at impluensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices. No? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban POGO early part of this year. Meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan yung otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking, dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. No? So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban POGO? Ganyan talaga. Ganyan rin yung kanilang sentimento. Dahil alam nila na lalala ito eh. No? Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at
paglalagay ng mga makaka-impluwensya at ginagamit rin nila yun para gumawa ng impluwensya, no? So ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga, no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi namang mangyayari ito kung walang pera eh. Hindi lang to dinner at kaibigan na tayo eh. No? Talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection, no? At yun yung merong ebidensyang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung protection na yun, sir, hindi lang from the authorities, kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, ng mga opisyal sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila. Correct. Protection na yun. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo, tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuling illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead. Dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala, no, dahil nga may impluwensya sila. Okay, si Ria, and then Nympha. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh, no, na nangyayari ito at may namatay, no? At yung I was talking about yung contractor in Howley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. Yung plano kasi, lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? Sir, but he's young. He's only 47? Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Eh. So na dead end kami. Siya na signatory, sir. Wala na iba. Wala na iba. We check the plan. Siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow-up. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, suspicious. It raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nympha, may follow-up ka. Sir,
Meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo, bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban? No? And the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go. No? Nasa gitna siya eh. Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Bamban. No? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na malapit sa Sangley Point? Meron bang particular din na ganong parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando o sa Angeles? Sabi nga ni Alice na yung mga condo yung nagpatayo sila ng mga condominiums, no? May condominiums, may 8-story condominiums doon, 3 building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasaka yung mga nandun. Ewan ko kung mga magsasaka bibili ng mga condominium. Diba? Alangan yung magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium, diba? Baka. Or baka doon ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? Baka yung mga manggagawa doon sa Pogo. Obviously, yun na talaga ang target nila. No? Hindi yung mga local. It's a self-contained community. Pero yung bang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung yung bang Pogo. Kasi yung Pogo, sir, Las Piñas and Pasay. Nasa city eh. Oo, ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained eh. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Pag nandoon ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. And yun yung modus ng mga Pogo. Pag nandoon ka, wala nang labasan. No? Alam kay Mayor Alice Go lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According doon sa mga, again, I cannot say the names, pero meron pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin. No? Pero LGU, without iba-iba. Pero may politiko. That's as far as I can say. Politiko protecting her or part of the system? Part of it. Part of that Pogo Hub. Part of it. Enabler din, sir? Hindi naman nila sinabing enabler, but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation, but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. Maybe higher than Mayor Go is part of the web, hindi protector ni Mayor Go. Hindi ko ma-elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sila lang yung politiko na yon. Isa lang or marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. Kasama na, sir, yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor. Kasama rin ba yun sa web, yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go? Ayoko muna sabihin. Politicians within the web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is, may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita, at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. No, meron din, may mga businessmen rin. No. Yung sa money laundering, sabi nyo nga, hindi na-detect ng AMLAC yung pagpasok. Surely, sir, may lumalabas din. So, yun hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yon.
Hindi nila nakikita. Kaya nga ang pinaka-basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Ma, meron din dapat makatanggap yon. So, hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento, di ba? Irerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador. Sino yung nagbabayad doon? Hindi nila rin na-detect. So, parang parang bula siya eh. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin eh. Hindi rin. Magkano yung money involved? Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. It can be more. Failure ng mga sir sa AMLAC o failure ng system? Ako failure ng AMLAC eh, no? Because yung kanilang process, no? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion, well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no? Kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, ako natatakot ako dahil yung perang yun baka pumunta sa mga ibang personalidad. Hindi natin alam. So sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila na amendments? Yes, mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No? May mga suggestions silang ibinigay kahapon. Kasi nga, sabi ko, I'm very disappointed and sabi nga nila may mga gaps na gusto nilang i-ayusin. Okay, from business world. Sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified. No? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, ang mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, mga 500,000+. More or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Yun, kailangan natin mapag-aralan because yung mga ini-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung ini-import natin, pumapasok sa semiconductor o pumapasok sa ibang produkto na ini-export natin. So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Sir, just to follow up, do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? First of all, investments, FDI from China has gone into all-time low. No? Mababa yung nakukuha natin sa kanila for obvious reasons, no? Because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, from the top of my head, is very few. No? Hindi naman ganong karami. So, I don't think it's kumbaga a heavy repercussion in terms of Chinese corporation operating here. No? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no? Which is not so capital intensive. No? Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay. Just two questions. Balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, Flores was the local civil registrar of Bamban po. One of the employees of the local civil registrar. Alright. Was he supposed to attend the hearing? I believe the local civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. No? I can't remember the name. Yung local. I understand that si Flores is an employee of the local civil registrar. All right, sir. Sir, now that the ombudsman has suspended Mayor Go, and dun sa executive session, as mentioned by UN Senator Risa Ontiveros, mas na-solidify yung opinion yung mga senators about the nationality of Mayor Go and her possible ties with Pogo. Sa NPC po, sir, ano po ang parang direction natin, sir? Are we going to
what's the next step for Mayor Go as the member of NBC? Well, yesterday I talked to Senator Legarda and we shared the same sentiment to expel her. Me and Senator Legarda are members of the NPC, and we shared the same sentiment that she's a bad example to our present members and also to our future members. In fact, I talked to the president of our party, si Congressman Jack Duabit, about this issue. No? So pag-uusapan namin to as later on when we convene the leadership meeting. Magkasama kami ni Senator Lawrence sa Council of Elders. No? And then pag-uusapan namin doon to. How is going? We're targeting hopefully in the next few weeks magko-convene kami because of this issue. Yeah. How is the expulsion process going to be with NPC? First, we have to, a member can present their case. Of course, we have to also present our evidence. And the Council of Elders will look at this and pag-uusapan namin to. We will try to get a consensus on how to move forward. No? So that's, in a simple form, that's the process of how we will approach this. Pero do you think may enough grounds na, sir, para expel si Mayor? Ang idea ko is, since ongoing itong investigation ng Senate, we will use our findings here in the Senate, no? Especially when the committee report comes out, as the basis. No? So, yung meeting can be a preliminary step to gather evidence, to talk about the violations, and then as we go along with the Senate hearing, and when the committee report comes out, yun ang gagamitin naming basehan as grounds to expel her. Meron pa? Pero sir, the mere fact na kung ma-establish nga yung kanyang connection sa POGO, sa criminal activities like money laundering, more than enough grounds yun. Yes, more than enough grounds yun. Ang aming basic principle, you're a public servant, dapat may integridad ka, dapat tapat ka sa trabaho mo, at maganda kang hemplo sa mga membro natin. So those are the basic principles of NPC. Obviously, in this particular case, iba yung nangyari. No? And we want to maintain the integrity of the party. That's why I suggested that we should expel her. No? And I suggested also that to use the ongoing proceedings and eventually the committee report as the basis to expel her. Sir, matagal na ba siyang member ng NPC? Yeah, bago lang. When she ran, independent siya eh. Ang kandidato namin doon natalo eh. Independent siya. Nung nanalo siya, lumipat siya sa NPC. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.